Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Binibining Kelly Antoinette V. Caruso at ngayon ay aking tatalakayin ang mahalagang talakayan sa araw na ito. Ito ay ang postmodernismo. Ano nga ba ang postmodernismo? Ang postmodernismo ay isang kaisipan na nagsasabing walang iisang absolutong katotohanan. Iba-iba ang pananaw at interpretasyon ng bawat tao batay sa kanilang karanasan at mga ideya. Sa panitikan, maraming kahulugan ang maaaring makita sa isang akda. Iyan ang postmodernismo. Ito ay isang kaisipan na tumututol sa ideya na may absolutong katotohanan. Ipinapakita nito ang katotohanan ay nag-iiba-iba batay sa karanasan. Sa postmodernismo, kinikilala na ang bawat tao ay may sariling karanasan. Kung kaya't, kapag nagbabasa ng akda, tayo ay may mga sariling interpretasyon na nangyayari o meron tayong sariling interpretasyon o pag-uunawa base sa teksto o idea ng akdang ating binasa. Hindi lamang nag-iisa ang kahulugan ng akda dahil ito ay nakadepende sa kung paano ito naiintindihan o nauunawaan ng mangbabasa. Ngayon ay dako tayo sa mahalagang konsepto ng postmodernismo. Una dito ay ang intertextualidad. Ito ay isang akda ay may ugnayan sa iba pang teksto o ideya. Ipinapakita nito ang isang akda ay may ugnayan sa iba pang teksto o ideya o karanasan. Ang kahulugan ng isang akda ay mas naunawaan kapag kinokonekta sa iba pang babasahin o sitwasyon. Sunod naman ay ang deconstruction. Sa pagsusuri, ito ay isang pagsusuri at pagkwestiyon sa dating paniniwala at kahulugan. Ang deconstruction ay isang proseso ng pagsusuri na kung saan ang dating kahulugan at paniniwala ay tinutukoy kung paano ito nabuo. Paano ito nabuo ng isang ideya at kung may paraan pa ba kung paano ito unawain. At sunod naman ay ang pluralismo. Ito ay pagtanggap sa maraming pananaw at interpretasyon. Ito ay pagtanggap ng maraming pananaw na maaari maging wasto dahil hindi lamang iisa ang tamang sagot o paliwanag. Ngayon ay dako tayo sa postmodernismo sa pagtuturo ng wika at panitikan. Pinapahalagahan ng postmodernismo ang iba't ibang interpretasyon ng mag-aaral. Hindi lamang guro ang may otoridad sa pagpapakahulugan ng akda. Sa pagtuturo ay hindi lamang guro ang may otoridad sa pagpapakahulugan ng akda, kundi kinikilala rin ang pag-unawa ng mga mag-aaral batay sa kanilang karanasan. Binibigyang laya ang mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang sariling pag-unawa at dahil dito ay nahasa ang kritikal na pag-iisip at ang kakayahang magsuri ng mga mag-aaral ng dahil sa postmodernismo bilang gamit sa wika at panitikan. Sunod naman ay sabisa ng postmodernismo sa classroom. Mahalagang maunawaan ng guro ang pananaw ng mga mag-aaral sa paaralan, lipunan at tradisyon. Mahalagang maalala ng guro ang pananaw sa lipunan at dapat ding isaalang-alang ang pagkakaiba ng mga mag-aaral sa classroom at ang nagaganap sa tunay na mundo. Dahil mayroong pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral sa loob ng isang classroom na kung saan ay mayroong mga iba't ibang mga paniniwala, kultura at tradisyon na sinusunod. Kung kaya't kinakailangan na isaalang-alang rin ito ng guro. Binibigyang laya ang mga mag-aaral na magpahayag ng sariling opinyon at interpretasyon na kung saan ay kinakailangan din na sa pagkakaiba ng mga aral sa classroom ay kinakailangan na ito ay maging konektado sa tunay na mundo. At dahil na binibigyan nga ng malayang pananaw ang mga estudyante dahil alam naman natin na
sabi nga kanina sa pagpapakahulugan na ang postmodernismo ay hindi lamang nakatutok sa isang kahulugan. Dahil sa mga sariling karanasan ay nagkakaroon tayo ng mga sariling interpretasyon. Ngayon mas maraming oras ang ginugugol ng mga mag-aaral sa tunay at virtual na mundo. Tinutulungan ng postmodernismo ang mga mag-aaral na makita ang ugnayan ng aralin sa kanilang buhay. Ang ugnayan ng classroom, tunay na mundo at virtual na mundo ay napakahalaga dahil mas maraming oras ang ginugugol ng mga mag-aaral dito. Mahalagang maipakita kung paano nagiging makabuluhan ang mga aralin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At ngayon ay sunod naman tayo sa katabi nito na kung saan postmodernismo bilang teoryang panlipunan. Isinaalang-alang ang postmodernismo noong 1968. Bunga ito ng pagkikwestiyon ng bagong henerasyon sa mga dating paniniwala at sistema. Nagbibigay diin sa sariling pananaw ng tao sa mundo. Isinaalang-alang ang postmodernismo noong nagdaang taon bilang bunga sa pagkikwestiyon ng bagong henerasyon. Binibigyan diin ito na ang sariling pananaw ng tao sa mundo kaysa sa mga ideyang pinapataw ng lipunan. Binibigyan din ang sariling pagtingin ng tao sa mundo, hindi ang dikta ng institusyon. Sunod ay dako tayo sa ang pagtatagpo ng anorconomy at postmodernismo. Una ay alamin muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng anorconomy. Ang anorconomy ay isang malayang pagbabahagi ng kaalaman sa virtual reality at cyberspace. Ibig sabihin, libre ang impormasyon at bukas ito para sa lahat. Entertainment ay kaalaman at ang kaalaman ay entertainment. Ito ay tumutukoy sa pagbabahagi ng kaalaman sa virtual na realidad. Dito ang impormasyon ay libre at bukas. Dahil alam naman natin, di ba, sa grabe ang teknolohiya, isang pindot lang ay marami ng balita. Isang swipe lang ay marami na tayong impormasyon na makukuha at magagamit. Ang postmodernismo ay kumwekestyon sa mga doktorin ng mga institusyon. Hinahanap ang kabuluhan ng mga ito sa buhay ng mamamayan. At ang pagsasalib ng dalawa ay lumilikha ng bagong estratehiya sa pagtuturo. Kung baga pinaghalo ang bago at luma sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ngayon ay narito ang mga halimbawa ng paggamit sa pagtuturo. Una rito ay ang paggamit ng social networking sites. Ginagamit ng mga mag-aaral upang maganap ng impormasyon, makipagpalitan ng ideya. Nagiging mahalaga ito lalo na nung panahon ng pandemya. Ginawang kasangkapan sa makabagong pagkatuto. 'Di ba? Paggamit ng mga social networking sites na kung saan abot kamay na ang mga impormasyon. Isang pindot lang may balita na, isang swipe lang, isang scroll lang, ay makukuha na natin o malalaman na natin ang mga nais nating malaman, lalong-lalo na kung meron tayong mga hindi medyo nauunawaan sa paaralan. At sunod at ang panghuli ay ang paggamit ng pick-up lines na kung saan ginagamit sa mga kwento tungkol sa pag-ibig, pagkakaibigan, ugnayan, nakakapukaw ng interes at atensyon ng mga mag-aaral. Ginagawang mas masaya at relatable ang aralin. Ang pick-up lines naman sa pagtuturo ay talaga nga naman na nakikitaan din natin ng interes ang mga estudyante na kung saan sila ay nagiging masaya. Ito ay nakakapukaw ng interes at atensyon. Hindi nakakaantok ang klase pag ginagamit ang pick-up lines. At ayun lamang po para sa aking talakayan ngayong araw na ito. Naway meron kayong natutunan. Muli ako si Binibining Kelly Antoinette V. Caruso. Magandang araw sa ating lahat at maraming salamat.